noong Lunes ay na-deliver na rin yung ating nabiling incubator, no. Ito ay isang automatic incubator. May capacity ito, no, na 324 seater at saka 200 hatcher. So ito ay second hand lang, no, na incubator yung nabili natin dahil pag bibili natin ito ng brand new ay nagkahalaga ito, no, ng 35,000. So ito, since second hand, ay nabili natin ito, no, sa halagang 25,000 pesos. So ipapakita ko sa inyo ngayon, no, yung ating nabiling incubator. Bago tayo magsimula ay shoutout muna tayo sa ating masugid na taga-subaybay, si Yormi Vlog from Poland, no. So salamat sa iyo, sir, sa palaging pagsubaybay dito sa ating mga video, no. Sana hindi kayo magsawang manood, no, ng ating mga video. Ito na, no, yung ating nabiling incubator. So ito siya. Bali dalawang door siya, no. So ito yung kanyang seater. Dito naman sa kabila ay yung kanyang hatcher. Ang haba ng ating incubator, no, mula dito hanggang dito ay nasa 110 cm siya. At ito naman, yung kanyang lapad ay 60 cm. So yung kanyang taas, yung kanyang height ay nasa 100, no, centimeter yung kanyang height, 1 metro. So ipapakita ko sa inyo, no, yung loob ng ating incubator. So dito yung kanyang lock. At saka dito pa sa baba, meron siya ditong 6 na tray sa lalagyan, no, ng itlog. So ito siya ay magsiswing siya, no, automatic siya magsiswing. So nandito yung kanyang pan, no, sa loob. Yan. So dyan yung kanyang pan. Ang bawat tray ay kasya siya, no, ng 54 pieces na itlog. So since 6 na tray ito ay nasa 324, no, yung kanyang capacity. So dito, no, yung lalagyan ng tubig. Yan. Yung itlog natin, no, ay tatagal siya dito ng mga 18 days. At pagkatapos ng 18 days ay ilipat natin siya dito sa ating hatcher para sa pagpisa na ng mga itlog. So ito, no, yung ating hatcher. So yan. So meron siyang 4, no, na hatching tray. Ayan. Tapos ito ay lalagyan ito ng tubig. Dalawang batch, no, yung lalagyan ng tubig. Merong sa ibaba at saka merong sa dito sa ibabaw. So ito, no, ay automatic incubator ito. At kailangan natin dito, no, yung automatic incubator dahil sa palaging walang tao dito sa ating farm. Dito lang tayo, no, every 3 PM ng hapon, mga 4 PM siguro ng hapon nandito tayo, tapos every weekend. So maliban dyan ay walang tao dito, kaya automatic, no, na incubator yung kailangan natin dito. Hindi natin kailangan, no, yung manual incubator. Mas mura sana yung manual incubator, kaso lang walang mag-iikot, no, ng mga itlog, kaya automatic incubator yung bibilihin natin. So by Saturday ay gagamitin natin ito, no. Ito yung first time na magpa-hatch tayo gamit ang incubator. Yung incubator na nabili natin, kahit second hand siya, ay in good condition naman siya, no, dahil bago siya dinala dito ay pinakalibrate muna siya doon sa gumagawa ng incubator, no, para kahit second hand ay parang brand new pa rin, no. So ayan. So nandito yung kanyang mga wirings, no. Nandito sa loob, no, yung kanyang wirings, yung kanyang setup, mga thermostat andyan. At saka meron siyang thermometer dito. So ayan, no. So tingnan natin, no, yung temperature ngayon. 31. So ang temperature ngayong araw, no, ay nasa 33 degrees Celsius yung temperature ngayong araw. Yung incubator natin ay pansamantala muna nating ilagay dito, no, sa ating kubo dahil sa hindi pa tayo nakapagpagawa, no, ng kanyang lalagyan. Naubusan kasi tayo ng tubig dito, kaya hindi tayo, no, makapag masa ng simento. So pansamantala dito muna siya natin ilalagay, no. Pumili rin tayo, no, ng automatic voltage regulator. 1500 watts yung kanyang capacity dahil yung incubator natin ay nasa mga 700 watts, no, yung ating incubator. So ito ay gagamitin natin, no, para ma-regulate natin yung kuryente. Dahil sa malayo kasi, no, yung ating kubo mula sa ating sa poste. Yung service drop wire natin ay nasa 200 meters, no, mula sa poste ng ating kuryente. Inasahan natin na mag-fluctuate yung kuryente, no. Minsan mahina yung kuryente, kaya
bumili tayo no ng Bolt at ABR. So ito ay stable no, yung kanyang brand. So ayan. Ang EBR natin no ay nagkakalaga ito ng 4,000 pesos. Yan no, yung EBR natin. So buksan natin no. So ito yung EBR natin no. Kahapon lang natin ito nabili. So yan siya. Kailanganin natin ito dito sa ating incubator no, para hindi masisira yung incubator natin pag biglang mawala no yung kuryente tapos pabalik. So ito yung kanyang power, yan. So meron siyang delay time no. So may long delay at may short delay. So ito ay 110 no, tinakpan lang ito para hindi magamit. So ito may tatlong outlet no. Female outlet yung ating ABR. So mayroon siyang reading no ng kuryente dito pag gagamitin na natin siya. So ito no ay makakailanganin natin dito sa ating incubator. So ang incubator natin ay 25,000 pesos plus itong ating EBR ay 4,000 pesos. So all in all ang nagkahalaga no yung gamit natin dito ng 29,000 pesos. Hopefully no yung investment natin ay mababawi natin soon. Ito no yung mga itlog na i-load natin ngayong Saturday. By Friday ng hapon ay kukunin natin siya dito sa ating refrigerator, tapos i-acclimatize muna natin siya no para sa Saturday ay ready na siya i-load sa ating incubator. So ito ay madagdagan pa dahil everyday tayo no nagkukulikta ng mga itlog. Ito naman no yung mga inahayan natin na nagsimula na silang naglilimlim. So ito ay hindi na natin no pinalimlim sa ating paitlogan para yung mga itlog nila ay sa incubator na natin sila ipapahatch no. So meron tayong isang tandang dito no na inilagay. So by next week ay papaliguan natin ito no, tapos ilagay natin muli sa ating breeding pen, sa ating breeding area, sa ating breeding range para muling babalik no sa pangingitlog. So ito no yung mga inahay natin.